Anyway, Miss Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yun? Hindi po. Ito, kasi Miss Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. Oh, your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Julia Lisangan III. San ka incorporator? Good morning, Mr. Chair. Sir, actually, sir, we're not connected with Lucky South. Kami po yung... You are not connected with? Lucky South po. Kami po yung na biktima ng identity theft ng Lucky South. Biktima kayo ng Yes, Your Honor. Identity theft. identity theft. Yes, Your Honor. So, hindi kayo involved dito sa Lucky South 99? Yes, Your Honor. We're not even part of it. Kasama mo rin si Marion, Ryan Chua. Yes, Your Honor. Hindi rin kayo involved dito? And even Edwin Ang? Yes, Your Honor. And si Ronelyn Baterna. Ronelyn Baterna. Ikaw ang incorporator ng Lucky South 99, correct? Corporate secretary po. Corporate secretary ka ng anong kumpanya? Ng Lucky South Outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. Opo. So sa Lucky South 99 Outsourcing, kailan to ni-register sa SEC? Kasi Your Honor, tawag dyan. Hindi ko po talaga totally trabaho yung hindi po ako na... Anong position mo sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Kasi way back 2019 po, receptionist lang po ako. Tapos parang 2020 po, parang inano po nila ako na maging corporate secretary. So you were, okay, inassign ka lang dun sa korporasyon, Opo. pinapirma ka lang without you contributing anything doon sa korporasyon? Opo. Ha? So dami ka. Ginawa kang dami. Nino? Di ba po, 2019 receptionist. Tapos nung sinabi po nila na parang gagawin po nila akong corporate secretary. So parang inano ko na lang po siya as promotion. Kaya po nag-okay So po sino ako. nagsabi sa iyo na ipapasok ka sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated? Yung company po. Sino nga doon sa company? Mga admin po. Sino sa company? Sino yung admin? Anong pangalan nung nagsabi sa iyo? Si Ma'am Charlotte po. Si Charlotte. Anong pangalan ni Charlotte? Parang siya po yung HR namin. Charlotte ano? Charlotte Sia po. Charlotte C? Sia? Sia po yung pagkakaalam ko. So Chinese siya? Chinese siya? Opo. Is she still here? Wala na po siya, Your Honor eh. So anong position na siya? Charlotte C? Pagkakaalam ko po, siya po ay isang HR. Kasi siya po yung nag-interview sa akin. So in other words, napunta ka doon, Ronelyn Baterna. So lahat dito kasi makikita namin yung mga signatures mo from Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Napapunta ka rin dito sa Lucky South 99 Corporation. Di ba? Opo. So alam mo yung series of the signatures that you have given to these corporations? Hindi ko po alam. Basta pirma ka lang ng pirma? Opo. Magkano binayad sa inyo? Wala po kasi, empleyado po kasi ako, Your Honor. So nagtatrabaho po talaga ako. Wait, sandali. What do you mean binayad po? Ano? Ano po yung
Hindi, tinatanong namin kung magkano binayad sa'yo para pumirma ka sa lahat ng korporasyon na to. Kasi, alam mo, parang it doesn't make sense, ano? It doesn't make sense na pipirma ka sa mga dokumento na kung saan makikita mo SEC, PAGCOR, di ba? Saan mo mag-iisip ka eh? Mag-iisip ka, ano tong pinipirmahan ko? Ano na to? SEC na to, PAGCOR na to, gaming na to eh. Tapos, sasabihin mo sa amin dito na pumipirma ka lang dahil walang pabor na binigay sa'yo? Dahil empleyado ka lang? Magkano sweldo mo bilang employee? Yung sa Magkano yung sweldo? 17K po nung naging receptionist ako. Tapos, nung parang pinromote nga po ako, ginawa po nilang 23K a month. So, 70, naging 20 ka. 23 po. Ilan taon ka na sa kanila? 2019 hanggang 2024. Hanggang ngayon. 2019 hanggang ngayon, 5 years. Opo. 5 years ka na doon at sinasabi, ang sweldo mo mula noon hanggang ngayon is 17, na-level up ka na, 20,000 ka na ngayon. 23 po. 23,000. 23,000. In other words, sinasabi mo na naisahan ka, parang gano'n. Kasi po, yung iniisip ko po kasi na corporate secretary, yung parang explanation po sa akin is magpaperma lang po ako ng paper. Parang dagdag lang po sa I hope you trabaho. don't mind. Anong natapos mo? Ano po? Anong natapos mong course? 2 years grad lang po. Anong course? Associate Computer. Associate Computer? Saang school? Sa Mindanao po. Taga Mindanao ka? Opo. And I think you are educated enough to know that what you are signing is so important that what you are trying to manifest in this committee is unbelievable. Sama parang nagdududa kami dito na it's either wala ka talagang alam or ito ang plano nyong ipaalam sa amin with the connivance of your employer. Kasi you've been there for so many years eh. And you have established relationship. At kami naman dito sa Kongreso, tingin ko, hindi naman tanga mga congressman dito para basta-basta paniwalaan ka namin na pagkatapos na 5 taon na nandun ka, hindi mo binasa 5 taon na nandun ka, nagtatrabaho ka, hindi mo binasa yung SEC, hindi mo binasa yung PAGCOR. Sa lahat ng mga dokumento at lahat ng kanilang mga negosasyon, nandun ka. Mula sa Lucky South 99 Outsourcing hanggang sa Lucky South 99 Corporation, kasama ka. Miss Ronelyn Baterna. I think we will be asking more questions in a while. So, nakuha ko na yung time ni Congressman Adjong. I will be yielding back his time. But, Ronelyn Baterna, please answer truthfully. I think you are hiding something. And later on, we will be finding it out. Sino yung lady that you asked the former a while ago, Mr. Chair, who became the incorporator of the, what do you call that? Lucky South 99 Lucky South 99. Outsourcing Incorporated. May I would like to ask a question to her, Mr. Chair. Si Miss Baterna, Ronalyn Baterna. Pangalan? Miss Paterna. Hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporator? Yung po ba ay ayon sa inyong kalooban o pinressure kayo? Sapagkat kanina binanggit ninyo wala kayong alam eh. Wala po talaga akong alam kasi yung instruction po sa akin, parang dagdag lang po talaga siya sa trabaho ko po na magpipirma lang daw po. Therefore, Mr. Chair, kung yan dagdag niyo, hindi po dagdag na responsibility niyo maging incorporator. Eh. Kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, inaamin mo sa committee ito, you were pressured to be a part of the corporation. Pinressure kayo. Aminin nyo na po dito na you were pressured. Hindi naman po. Ayon sa Kasi po yung instruction po sa akin talaga That's what I'm saying, Mr. Chair, no? Ina-instruction sa inyo. Ibig sabihin, na-pressure kayo sa instruction sa inyo. Tama ho, mali, Mr. Chair.
empleyado kayo dun eh. Empleyado kayo. Oh, hindi ba parang hindi tama na empleyado ka lang, magiging member ka ng korporasyon. Oh, kayo ay empleyadong sumisweldo and you were instructed. Therefore, Mr. Chair, kung magsasabi kang totoo ngayon, alright, yung instruction sa'yo, na-pressure ka na maging incorporator ng, anong company yun? Lucky South. Na-pressure ka sa instruction. Correct. Tama. Bakit mali? Wala naman pong pag-pressure na ginawa sa akin. Deb, you were instructed. You were instructed. Ibig sabihin, doon sa instruction, sumunod ka. Correct? Opo. Sumunod ka. Am I right? Pakisagot po. Pakisagot na. Apa. Yan. Therefore, kung sumunod ka sa instruction, na-pressure ka. Congressman Abante, I think Ronaldin Baterna brought along with her lawyers. Opo. Meron kang lawyer, di ba? Opo. Wow. But of course, Sige, Mr. Chair. wait. Congressman Abante, with all due respect, ano? So, sino mga lawyers na kasama po ninyo? NFC Morales Law Firm po. Ano po? NFC Morales. Andyan po ba sila? Opo. So, sino nagbayad po ng lawyer ninyo? Kasama ko po si Attorney Josel Velasco. Sino po? Josel Velasco. Sino po nagbayad ng lawyer ninyo? Kayo po? Ikaw pa? Ikaw ba nagbayad? Hindi. Sino yung bayad? Pwede ka po bang itanong? Hindi, tinatanong ko lang kung sino nagbayad ng lawyer mo kasi may kasama kang lawyer. Sino nagbayad ng lawyer mo? Kinontract ko lang po. Kinontak mo lang? Walang bayad dyan? Wala. Wala? Okay, lawyer. Sige. Tingnan natin kung sino lawyer. Good afternoon, Mr. Chair. I am Attorney Josel S. Velasco from NFC Miralles Law Office, Your Honor. Mr. Chair. Anong firm po kayo? Anong firm? Law firm? NFC Miralles Law Office. Sino pong nag-hire sa inyo? Are you under, did you take your oath? No, not yet. Can you please stand up and we'll consider her as our resource speaker as well? Okay, sa attorney. So, sino po nag-hire sa inyo? Mr. Chair, as far as my knowledge in this case, Your Honor, it is Lucky South. Lucky South? Yes. 99 na Yes, Mr. Sabi kasi ni Baterna, ni Miss Baterna, kinontak lang daw kayo. So, sino kumontak sa inyo? Lucky South 99 o si Miss Baterna? Mr. Chair, I am only a junior associate of the law firm, Your Honor. So, as far as that matter is concerned, Your Honor, it is... Pero Lucky South po ang nag-contact sa inyo? Yes, Your Honor. So, ang ibig sabihin, sinungaling si Baterna? Kasi sabi niya, kinontak ka niya eh. Kinontak ka ba niya? Your Honor, we were in communication with Miss Baterna. So, siya ang kumontak sa inyo? We were in... Siya ba yung kumontak o other people from the Lucky South 99? Siya ba o others? I am not privy, Mr. Chair, to who, kung sino po Di ba, ang first you will be representing the Lucky South 99. And you must know the details about your representation. And I think it is incumbent upon you to know all the details. It's like going to the battle without ammunition. Attorney, I'm not an abogado, pero ako, kapag humaharap ako sa gera, I'm full of bala, di ba? You should also, di ba? So, simple lang naman yung tanong namin eh, di ba? Yes. O sino yes, yung kausap niyo po sa Lucky South 99? Can you kindly ask your boss? I'll give you time. You call and ask, sino ang kausap niyo sa Lucky South 99? Okay? May I, And Mr. Chair? we'll be going back to you. Sige, Congressman Abante, in a while, we'll be going back to the attorney para at least malaman po natin kung sino kumontak. Kasi, it's klaro dito na medyo, Ronaldin Baterna,
I think you are lying. Ituloy ko lang. You are lying. Kaya mamaya sabihin mo na yung nalalaman mo because this will help you a lot. Sige, Congressman Kasi ituloy ko lang. Abante. Ano po yung position ninyo when you were receiving 17,000 a month? Receptionist po. Okay, Under admin. receptionist ka. Alright? At ikaw ay ang iyong natapos associate, no? 2 years lang. Opo. Alright. Nung ikaw ay binigyan ng 23,000 a month, ano ang position niyo yan? Sabi lang po maging corporate secretary. Ano yon? Yung corporate secretary nga daw po na magsasign lang po ng mga papers. So, ibig sabihin, yung 23,000 pesos a month na tinatanggap mo, ang iyong position is corporate secretary ng korporasyon. Yun po ba? Admin pa rin, under admin pa rin po ako. Tandali lang, hindi mo ko sinasagot ang maayos eh. Alright. Sabi mo kanina, Mr. Chair, ikaw ay naging corporate secretary at dahil dyan, itinaas ang sweldo mo ng 23,000. Tama? Opo. Therefore, kung corporate secretary ka, hindi ka lang sa admin. Ikaw ay corporate secretary ng korporasyon. Tama, mali? Opo. Okay. Yung ba, alam mo o hindi mo alam? Hindi po. O see? Ibig sabihin, Mr. Chair, kung hindi mo alam yan, na-pressure ka. Pinressure ka, na-pressure ka. Mr. Chair. Sagutin mo lang kung tama o mali. Na-pressure ka. Hindi. Tama. Hindi po. Teka. Alam mo, under oath ka, di ba? You're under oath. Opo. You're under oath. Alam niyo bang ibig sabihin ng under oath? Opo. Na magsasabi ka ng totoo. Alright. Now, sa akin, Mr. Chair, hindi ka nagsasabi ng totoo sapagkat ka, ikaw ay na-promote bilang corporate secretary ng korporasyon, hindi ng admin. Hindi mo alam. Therefore, kung hindi mo alam, ginawa kang corporate secretary ng korporasyon na hindi mo alam, ay ibig sabihin na pressure ka. Hindi naman po. Kasi nga po yung instruction po sa akin is parang dagdag trabaho lang na ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. Mr. Chair, I think that Miss Paterna is even confused on her position and that I believe she was pressured and that she is not actually answering right. I do not know if her lawyer was the one that told her that. Anyway, I would like And for to... your information also, Congressman Benny Abante, that the same law firm na naging lawyer ni Baterna, ni Ms. Baterna is also the one who filed a motion to quash the search warrant na isinerve po sa PORAC. So sila rin po yung NFC law firm, Mirales Law Office. And a while ago we're asking yung si attorney siguro you can ask the question Chairman Abante about kung sino doon sa Lucky South 99 ang kumontak sa kanila. We have to find out kung sino talaga yung kumontak. Gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Paterna, Mr. Chair, na hindi niya kinakailangan kabahan dito o matakot. Ang nais lang natin malaman ang katotohanan. Yun lang nais natin malaman ng katotohanan. So, Miss Paterna, okay, nabanggit mo kanina, ikaw ang kumontak, pero sinabi ng abogado, hindi ikaw. Ang talagang iyan ay abogado ng, anong company, nakakalimutan ko eh. Lucky South. Sila ay abogado ng Lucky South. Therefore, hindi ikaw ang kumontak, kundi ang kumontak noon ay yung officers ng Lucky South. Am I right? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Miss Ronaldine Baterna, again, alam mo, baka we will be forced to cite you in contempt kasi kanina nagsinungaling ka na.
na sinabi mo na ikaw ang kumontak, ano? But unfortunately, the line of questioning of Congressman Abante leads to something, pero you're refusing to answer. And alam mo, kung bago ka lamang dyan, we will be considerate. Kasi 5 taong ka na dyan eh. Like for example, to sila Julian Linsangan, Edwin Siang, Marion Ryan Chua. Bago lang po ba kayo o nagtatrabaho din kayo sa kanilang kumpanya, sa other companies? Mr. Chair, wala po kaming alam doon sa ibang companies and even, Wala kayong connection sa mga companies na to? wala po, Mr. Chair. Sige, so identity theft yung kanila. Well, si Julian Lansangan, si Edwin Siang, si Marion Ryan Chua, kasi sila yung mga bagong incorporators ng Lucky South 99 Corporation. Kasi you have to understand that yung Whirlwind, yun yung sa real estate, yung nagpapagawa ng development. Pero pagdating sa pagkuha ng lisensya sa PAGCOR, ang ginamit po na nilang una ay Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. And then nag-file sila ng articles of incorporation na citing all the amendments. At ang pinalit nila sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay Lucky South 99 Corporation. So, yun na po yung bagong pangalan. Kasi nga, hindi na-aprubahan sa PAGCOR yung Lucky South 99 Outsourcing. Kaya ang ginawa po nila, nag-file sila ng amendment at binago nila yung mga incorporators. At doon pumasok sila Julia, sila Linsangan. Doon kayo pumasok sa Lucky South 99 Corporation. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, nag-file na po kami ng case sa Makati against Lucky Dahil South. tinatanong ko kung doon po kayo kasama sa Lucky South 99 Corporation. Yes, Mr. Chair, in papers po. Doon po. Di ba? Doon kayo kasama. And before that, Lucky South 99 Corporation, yung outsourcing. Yung outsourcing na Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, doon kasama si Cassandra Leong. Siya ang incorporator doon at nung binago to sa amendment, tinanggal na si Cassandra Leong at siya na ang naging representante at ng Whirlwind Corporation. In other words, talagang makikita mo na yung kanilang mga corporations are intertwined as well. Na meron lang ginamit na mga incorporators na mga bogus. Bogus sila eh. Hindi sila kasama doon sa original eh. Pero itong si Ronaldin Baterna, kasama siya mula una hanggang huli. Hanggang ngayon, kasama ka, Ronaldin Baterna. Kasama ka sa Outsourcing Incorporated ng Lucky South 99. Kasama ka sa Lucky South 99 Corporation when it was amended. Mr. Chair, Yes. gusto lang i-establish dito. Alam mo, Miss Paterna, naawa ako sa iyo kasi hindi mo alam eh. Marami kang hindi alam. Ibig sabihin, ibahin ko yung question ko. Ibig sabihin, nagamit ka. Tama o mali? Hindi mo alam eh. Nagamit ka, correct? Tama o mali? Hindi. Normal na Ano po yun? Ano po yun? Normal na empleyado lang po talaga ako sa Lucky South. Well, So parang look, wala po akong alam sa mga ano po nila, sa mga pinaggagawa po. Ang korporasyon po na kinabibilangan ng mga foreigners, ang 60% po niyan dapat Pilipino. Ang 40% dapat foreigners. So ilan po ang share ninyo? Ilan ang share ninyo sa korporasyon na yan? Wala po. So corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Sino ang may hawak ng 60% share? Hindi ko po alam. Sino ang ibang Pilipinong incorporator dyan? Hindi ko po sila kilala, sir. Chair, may establish dito, hindi niya alam kung sino yung mga Pilipino incorporator at hindi niya alam dapat ang korporasyon sa Pilipinas merong 60% share ng Pilipino, 40% ang share ng foreigner. Sino po yung foreigner na merong share dyan na incorporator? Hindi ko po alam, sir. So hindi mo yun alam kung sino yung Chinese na incorporator dyan.
Hindi po. Hindi mo kilala kung sino ang presidente at chairman ng korporasyon? Hindi po. So, corporate secretary ka, ikaw ang nililista ng lahat, ikaw ang nagre-record ng lahat, pero hindi mo alam ang pangulo ng korporasyon. Hindi po. Kasi hindi po ako yung nag-prepare ng Kaya mga lang, papel. ikaw ang corporate secretary, Mr. Chair. So ito establish natin, hindi mo kilala ang presidente ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin po. Mr. Chair, tinasubmit ko sa committee ito ang testimony ni Ms. Paterna na siya po ay ginamit at na-pressure kahit hindi niya inaamin. Si Chair. Congressman Abante, I think this person is withholding her knowledge about a lot of things. I truly believe on that. Why? Because she's been there for 5 years. 5 taon na sila magkakasama. At kung titignan mo ang mga dokumento, mula nung una na ginawa pa lamang po yung Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, isa na siya doon. Naging Lucky South 99 group pa yan. Tapos naging corporation. And now, you're denying na wala kang alam. And I believe dito medyo pinaiikot tayo nito. And I'll be holding back, ano? Yung ating nararamdaman sa ngayon because I believe medyo itong si Ronaldin Baterna being there for the longest time, no? We don't believe that you don't know the president. You don't know the members. You don't know the other incorporators. You don't know Cassandra Ong? Cassandra Ong, kilala ko po siya. Gaano mo na siya katagal kasama? Nakikita ko lang po siya, Chair, kasi di ba? Nakakita mo siya, nakakausap? Hindi po. Hindi mo siya nakakausap for 5 years? Hindi po. Alam mo, nagsisinungaling talaga tong batang to eh. Mr. Chair, And I believe that may kalalagyan ka rito, Baterna. Maniwala ka sa akin because you've been there for so many years. Mr. Chair, Alam namin na meron kang alam. So be honest. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. I would disagree with you on holding back. I'd like to make a motion that we put Ms. Paterna in contempt of this committee until such time that she tells us the truth about the corporation. So I move, Mr. Chair. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Ms. Paterna, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yon? Hindi po. Ito, kasi Ms. Paterna, as far as I understand, pag sinight ka ng contempt dito sa House, you will be detained. No? Ngayon, yung contempt is part of our internal rules, Section 11 of our internal rules. At alam mo ba yung violation mo? Hindi po. Your violation is paragraph C of our internal rules, Section 11, paragraph C, refusal to answer important questions from the members of this committee. In short, you are lying. Pasensya na po kayo. First time ko po kasi parang kinakabahan po ako. Tsaka hindi kaya po nga, ako kaya nga sanay. in-explain ko sa iyo so you now understand the consequences of your refusal to answer pertinent questions. Kasi, sandali po, Mr. Chairman, who's the lady? No. She's Beside. the lawyer. Attorney. Sandali po. Please don't whisper to the resource speaker. Sandali po. Let her Sandali. answer, okay? On her own, okay? Unless the members of this committee allow you, to say something to your Mr. Chair, I would withhold the motion if right now Ms. Paterna
will tell the truth. Ano, siguro, Dennis Cunanan, andyan si Dennis Cunanan eh. Dennis Cunanan, you've been in the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Dali po, Mr. Chairman, hindi pa ako tapos eh. The chairman can interject. No, I am just... Yes, I recognize you. I do not want to Yes, hear... Congressman Paduano. With due respect, hindi pa po ako tapos because I have to ask first, Miss Baterna, if indeed she understands the Okay. contempt motion. Okay, because of you give And some... now you're- Wait, Congressman Paduano. Let the chairman acknowledge you again or recognize you before you speak. Para medyo tayo may order, no? So, the good chairman of Committee on Public Accounts asked some question. So, can you please reply? Ito tanong mo na diretso. Miss Baterna, Yes po. o ngayon, sinabi ko na lahat-lahat. Gusto mo tagalogin natin? Naintindihan mo ba yung sinabi ko kanina? Yung contempt order o Opo. motion? Naintindihan mo na? Na ikukulong ka dito sa house. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Opo. O, tapos, ang violation mo is yung hindi pagsagot ng tama sa mga tanong ng mga kasapi ng committee ito. Intindihan mo? Opo. Please. Yes po. Okay. O, yun yung consequences. Now, do you want to answer the queries truthfully? Yes po. Thank you, Mr. Chairman.